Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong sa West Philippine Sea. No? Patuloy po tayong magko-content ng West Philippine Sea para at least patuloy po nating ipaalala sa inyo na meron po tayong West Philippine Sea na kung saan ayan po ay gustong agawin ng China sa atin. Kasi nakatuon kayo palagi sa mga issues ng ating internal. Yung bangayan ng mga Duterte, Burak supporter, sila nag-aaway. Yung gustong pangaagaw ng mga Duterte sa Marcos administration na ang kanilang lieutenant ay si Princess Tambalina. Oh. No, yung awayan ng Congress, no? Ano pa ba? Yung mga chismis ng mga puting ahas, ganyan. O kaya entertainment. Nakakalimutan nyo na yung sa West Philippine Sea. Alam nyo ba na ang yaman ng West Philippine Sea, no? Nabigyan po ako ng information hindi ko nawawala kasi yung cellphone ko mga kababayan. Pero nung nabasa ko po yung information, ako po'y nagulat. Ha? Parang si Aimee, ang lakas magdrama. Akala mo, Aimee, ikaw lang ang marunong sa teatro, no? Nag-teatro din ako. Di ba alam? Nung high school kami, may theater arts kami, theater arts na subject. Oo, aarte ka. No, kada linggo, merong bunutan. O, anong iaarte mo? Anong part mo? Baliw ka. Paano magbaliw-baliwan? O, minsan naman, lolo ka. Ha? Paano aaktong lolo? Ganon. Kala mo, Aimee, ikaw lang marunong magdadrama, ha? Ha? Mas mahirap po magdrama sa teatro kaysa sa pelikula. O, di ba? Tama, mali. So, sa West Philippines, mga kababayan, ipaalala ko lang sa inyo, meron tayong arbitral ruling na 2016. No? Nanalo po tayo dyan. Sige, sabihin na natin, salamat kay Pinoy dahil pinaglaban nila, no? Hindi nga lang in-implement nitong si Prime Minister ni Baan. Kung pwede nga lang tong sabihin kong Expelliarmus. Wag naman yung very harsh na wag 'yon. Wag tayong mag-wish ng ganun. I-expel lang natin siya. Ano? Expelliarmus. O di kaya yung ilaw, bigyan natin siya ng liwanag. Lumus. Harry Potter, meron ako niyan. 7 DVD yan. Meron akong set niyan. Pati yung Fast and the Furious. Si John Wick, meron ako niyan. Yung mga series, mga kababayan. Back to the Future, meron ako niyan. Kinokolekta ko po yan ng mga anak ko. Lalo na pag Disney movie. Ha? The Avengers, meron ako niyan. Si Iron Man, meron ako niyan. Yung series, ha? Si Captain Marvel, si Captain America, meron ako niyan. Si Black Panther, meron ako niyan. Si Ant-Man, meron ako niyan. Ang kulit no? Meron po ako ng mga Disney, kinokolekta po namin. No? Ang nawawala ko lang yung mga latest ngayon kasi ang mamahal mga kababayan. Dati 20 lang eh. Ngayon 30 na. Hindi na sabi ko, puta, ikakain ko na lang, manood na lang ako sa mga online streaming, puta, Netflix, Disney, ganyan. Basta kung sinong magbigay ng libreng account, peram nga. Nangunguripot eh. Di ba? Kaya, balik tayo sa West Philippine Sea, kaya dapat kailangan nating bantayan. Kung pwede nga nating tawagin yung mga Avengers, lalo na si Black Panther, di ba? Wakanda forever. Pakibantay nga po yung aming 200 nautical miles exclusive economic zone dyan sa West Philippine Sea. O di kaya pahiram nung barrier ninyo. Di ba naalala niyo yun? Nung nilusob yung Wakanda, naglagay silang barrier. Pwede po ba? Di ba? Yun ang paalala ko lang sa inyo. So, kahit na konti po ang manood, no? Hindi umangat ang analytics ng ating mga content sa West Philippine Sea. At least, meron pong isang vlogger kasama ang iilan tulad nila Mike Abe at sino pa na binibigyang pansin ang West Philippine Sea. Kasi pag ito wala nang nag-content, sasabihin ng China tagumpay kami. Na i-redirect namin, no? O kumbaga yung
Na-deflect namin yung issue sa internal problem. Para at least alam ng Pinoy na, meron ba tayong West Philippine Sea? Meron ba dyan? Ganon? Wala silang balita. Parang news blackout. Hindi po. Dito tutulungan natin ang ating gobyerno, no? Na ipaalala sa inyo na meron tayong West Philippine Sea, na meron tayong mga kababayang mangingisda dyan, no? Na kinakailangan ding pangalagaan ang kanilang pangkabuhayan. Na patuloy tayong binabalaura, binubuli, ini-ignore ng Chinese ang ating pinalalo ng 2016 arbitral ruling. Pilit nilang gustong sakupin lahat ng isla dyan. Yung sa Spratly o yung tinatawag na Kalayaan Island Group, lalong-lalo na, ang pinupuntirya nila ay yung Ayungin. Gusto nga nilang, kung pwede nga nilang hilahin na yung BRP Sierra Madre yan. Kasi po, ang Ayungin, katabi niya yata yung Recto Bank. Tama niyo ako, mali ako. Ha, friend, tama mo ako kung mali ako. Ang ulit-ulitin ko dito, para inanaratiba natin, pumasok sa isipan nyo, ang West Philippine Sea ay atin. Tulad ng sinasabi ng grupo ni Antiveros. Atin ito. Nandyan din sila nagbabantay. No? Yung grupo ng mga aktivista na yan. No? O wag na aktivista, progressive group. Yang yaman ng West Philippine Sea, yang Ayungin, napakaganda po niyan. No? Lalong-lalo na yung Baho de Masinloc, yung Scarborough Shoal. Ang daming isda dyan. Kaya binabantayan ng Chekwa eh. No? Ayungin and Recto magkalapit yan. Ang yaman yan ay yung gas and oil. Pinakita po sa akin yung data. Kabuuan na yata eh. No? Hindi ko lang ma-share sa inyo. Nakay-print po eh. Nakay-print. No? Kaya yan ang gusto ng China. Bakit? No? Sa next content natin, no? Sasabihin natin sa inyo. Bakit kung gusto nilang makuha yan? No? Yang yaman na yan. Tingnan nyo na lang yung Tuba Taharit. Inaalagaan natin. Di ang daming istang pumupunta dyan. Tanong nyo pa dyan sa mga taga Palawan. Sila po eh. May mga warriors of Palawan dyan na naglilinis ng dagat, nangangalaga ng karagatan. Pero itong mga Chekwa, binababoy. O, di ba? Kaya tayo, dito sa Simple Talkies Vlog, no? Ayawan nyo man ito, may mangilan lang na manood, okay lang. Basta malaman ng mga kababayan natin, nandyan lang naman ang video, na ang West Philippine Sea, atin yan. Meron tayong karapatan na ito, itinakwil yung karapatan natin. At sinabi niya pa na gawin na lang tayong probinsya ng China. Ikaw ba naman yun? Maski na joke yun, that's not a good joke. Coming from the president, kaya ang iisipin ng mga Chekwa, nabitag na natin ang presidente nila. Atin na sila. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, no? Puro na lang conflict. Tulad nitong mga dutain na ito. No? Magpi-prayer rally pa sila. For what? For what? Anong gagawin nyo sa prayer rally ninyo? Bubuskahin nyo na naman ang presidente? Mumurahin nyo na naman ang presidente, ang administrasyon? O sino lang ang talagang merong ambisyon? Kaya tama si Sara Duterte. Hindi po yan patama sa speaker yung sinabi niya. Patama sa sarili niyang pamilya at yung doon sa mga nakapalibot sa kanya. Sa inyong ambisyon, huwag kayong maging tambaluslos. Balik sa inyo. Ulitin ko. Atin ang West Philippine Sea. Mas kinasabihin nyo, kasama ka ba ng mga progressive group? Kakampihan ko sila kung para sa bayan ang ginagawa nila. Hindi yung parang manggulo sila sa ating bayan. Kung para sa bayan, sa benefit ng bayan, makakatulong sa ating bayan at sa ating mamamayan, so be it. Doon ako. Diba? Atin yan. Binigyan tayo ng karapatan ng international body. Kinilala ang ating mga dokumento, ang ating mga pruweba na tayo ay may karapatan diyang kinatigan tayo. Pero ang China na lawless, no? And mga violente, dahil binubuli tayo, hinaharas tayo, winawater cannon tayo, laser pointing, binablock yung daanan ng ating mga mangingisda, mga Coast Guard, no? Mga salaulat. Kaya dito, ang topic natin mga kababayan, ito na naman Coast Guard, tutulog-tulog. Natulog sa pansita, no? Dito po sa Philippine News Agency, di ba? Pero bago tayo magpatuloy,
Tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagsishare, nagda-like ng ating videos. May God bless you all. At ganun din po sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks. Maraming salamat po. And special shout out to Marie Chris Fernandez, kay Mike Cervera Vlog. Nanonood po yan, nanonood sila. Doon po sa ating mga warriors dyan sa ating video premiere. Sila Elora, Aichang, RN Tusens, Maritel T, Priscilla, Acepcion, si Pentaning, si Mami B, Mami B, shout out, si Sam D, yan, nandiyan po sila. Sila po yung mga nagpupunta sa ating mga premiere. Si Mr. Danny Reynado, no? Nandiyan po siya sa, I think nasa LA na si Kuya Danny, no? Dati siyang taga San Diego. Okay, nandiyan po sila, marami po sila. At sa lahat po na hindi ko mabanggit, si Manang Mighty Baisa, ayan, si Rebecca Lagmay, at doon pa po sa iba, no? Shout out po lahat sa inyo. Next time nga, maglagay na lang ako ng listahan. Si Sister Carcleya. Oh, yan ha, binanggit ko na, maski na pina-flash ko pa yung ano mo dyan. Nagre-replay ang mga yan. O, ito po, sa Philippine News Agency, Philippine Coast Guard regains control of compromised X account. Tingnan nyo, na-hack pa yung account nila. Nakakaya naman itong mga to. Ano ba security nyo dyan? Paano na-hack ang inyong X account? Di ba yung X po, yung X is formerly known as Twitter. In a statement, the PCG said access to its official account has been restored through assistance from the X support team. Quote, we have also strengthened our security measures to protect our account against security breaches. While we have advised our followers to be mindful of such scenarios, we believe that we have a security breach. Okay, may security breach, pero after 4 hours yata at nakipag-usap sila dun sa support team, na ibalik po nila, na-gain control nila. Kasi dahan-dahan kasi kayo. Sino ba nakakaalam ng mga login account ninyo? Siyempre, yung mga nagtatrabaho dyan sa Philippine Coast Guard, o baka merong tanga o engot na nagbigay, na dulas, nakita yung password niya, patay. Yun. Kaya dapat ingat-ingat. At dapat may security measures. Di ba yung mga two-factor authentication? Tama ba yun? Whether ipapadala yung series of code sa yung email or sa cellphone mo para ma-access mo yung account mo. Di ba merong ganyan sa FB? Two-factor authentication. What iset nyo yun? Kahit nasang account ninyo, kung YouTuber kayo, two-factor authentication. Para at least, kung meron mang gustong mag-access ng account nyo na compromise, at least you will see that they're sending you the authentication code. Di ba? Alam nyo na ang mga hacker, very mga sophisticated yung mga yan, lalo na yung mga elite hackers from China. May gustong mag-access ng account ng PCG para malaman. Alam nyo na, di ba, sabi ng DICT, na yung grupo from China, pero pinabulaanan ng China, tapos gusto pa ng China ng makitulong daw sa atin. Kung ako sa DICT, sa gobyerno, no. Mamaya sa kakatulong nyo, nakapuslit lang kayo, nag-restroom lang kayo, umihi lang kayo, o gumamit kayo ng restroom, naglagay na ng Trojan horse. Di ba? Kaya dapat yan sa China, lagi kayong nakaganyan. Di ba? Ito pa maganda, itong nakakatawa dito mga kababayan ha. Sa balita ng ABS-CBN News, sabi, welcome to the Philippines. COMELEC unpaced by China challenge in Pag-asa. Ano bang ginawa ng COMELEC? Ito po daw, ito. The Commission on Election Tuesday said it remained unpaced after Chinese authority challenged the poll body's historic visit to Pag-asa Island in Kalayaan Town, Palawan, to kick off the nationwide voters registration for the 2025 midterm. Nagpunta pala ang COMELEC doon, diyan sa Pag-asa Island, diyan sa Kalayaan Island Group, no? Ano naman napatunayan? Anong nakita nila? Speaking to Teleradyo Servicio, COMELEC Chairman George Garcia confirmed their Philippine Air Force pilot received a message saying, "Welcome to China!" Ha? While en route to the island? What? Really? Pupunta ka lang doon sa Pag-asa Island na kabilang sa Kalayaan Group. Ang lapit lang po niyan sa Palawan, ha? Sa air.
Ibig sabihin, pumasok ka na sa airspace ng China. Sabi ko sa inyo mga kababayan hindi lang tubig pati airspace. Bakit yung airspace ba nakasulat? South China Sea? Inangkin din. Putang ina. Mga gago talaga to, mga swapang ng mga inchik. Laura, ay Chang, bigyan mo ako ng fortune cookie, nakalimutan na natin yan. Eto na mga kababayan, fortune cookie. Welcome to Philippines! Yes! Good job. Tayo na gago. Nakarinig sila. Welcome to China daw. Sabihin, teka muna, may visa ba ako? Asan yung passport ko? Pag ako yun, teka, bakit nasa China? Wala akong passport. Wala akong visa, baka ma-detain tayo. Buti hindi sila in-escortan ng jet fighter. Welcome to China. Kakahiya naman to. Ito pa sabi ni Commissioner George Garcia, o chairman pala. He said the trip via military plane from Puerto to Princesa to Pag-asa Island took about 2 hours. O 2 hours lang Nasa airspace pa rin natin yan. Pero welcome to China. Nakita niyo yung kagaguhan ni Digong talaga. No? Talagang sinabi kasi ni Digong mas kina-joke talaga. Sinabi ko na sa inyo kanina. O ngayon, inaangkin na talaga ng China. Pati yung airspace. Mamaya yan, susulatan na nila yan. South China Air. Puki. Ay, sorry po. Sorry po. No? Quote. Yan ang sabi ng piloto. So sabi din ng piloto. Mahusay tong piloto. Welcome to the Philippines din. Tayo naman, palakasan lang ng salita ang gusto nila. Malakas din magsalita yung mga Pilipino. Yes! Good job. Saludo po. Sino po yung piloto? Welcome to the Philippines. He noted Philippine election officials have nothing to fear since all voters on the island are Filipino. Hindi naman tayo natakot dahil normal yun sa ganyan. Piling nila kanila yung lupa Pagdating doon, walang kaduda-duda. Pinoy lahat ang nadaknan ng aming Commission on Election. Yes! Good job. Good job. Yan. Well, ayaw kong pumunta dyan. Takot ako, baka bigla na lang, welcome to China. Ako, asan yung passport ko? Naiwanan ko. May visa ba tayo? Laglagan ko na lang ng mga fortune cookie. Suhulan ko na lang ng fortune cookie. From Palawan to Pag-asa, 2 hours lang. Magkaganon lang yan O diba friend, magkaganon lang yan. Tapos sasabihan ka, welcome to China. Di sabihin mo, welcome to the Philippines. Walang ya talagang mga inchik ito. No? Walang, ewan ko mga kababayan. Eto pa, aside dun sa, welcome to Philippines. Sige, sabi naman ni chairman, sige, sigawan mo din, welcome to Philippines, whatever. Nasaan ang patunay na sa kanila yan? Tayo may 2016 ruling. Napahiya, akala ng China, uurungan natin sila. Nuk ninyo. Wala yan, hanggang salita lang yung checkwa na yan, takot din yan. No? Okay, next. GMA News Online. Move on tayo mga kababayan. Gandang fortune ko yun. Welcome to Philippines. Yes! 14 Chinese vessels spotted in West Philippine Sea features. Sabi po ng Philippine Navy. Ayan. Latest po to, February 13. Uy, bagong magpuso-puso. Pagkatapos ng puso-puso, ano sunod? Magantay ka ng 10 months. ano iniisip mo? Magantay ka. Alangya kayo. Ito. A total of 14 Chinese vessels were spotted in some features of the Kalayaan Island group in the West Philippine Sea, according to the Philippine Navy. In a press briefing on Tuesday, the Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, said Chinese vessels were seen in the following features. Ito daw. So, sa Pag-asa, isang Chinese Coast Guard at 4 na Chinese fishing vessels, likely the Malaysia. Okay, so 5 doon.
Sa Panata, 5 Chinese fishing vessels. So, 10. Isa sa Kota, Chinese fishing vessels. Bakit gusto nyo doon sa lugar namin? Wala ba kayo doon malapit sa inyo? Anak ng potek naman, oh. Ayungin, isang Coast Guard vessel, talagang binabantayan nila ang Ayungin. Parola, isang Chinese vessels. O, ayan. So, 14. As if the number of Chinese vessels in these areas is unusually low, Trinidad said that the monitoring was at particular time only and not for 24 hours. Oh, so hindi pala 24 hours ang inyong pagmo-monitor diyan, ha? Ayusin nyo, ha. Dapat 24 hours kasi 24 hours din yung mga gonggong na yan, eh. Tapatan ninyo. Kulang ba kayo sa manpower? Ay, mag-recruit. Dapat may mandatory enlistment man na sa army. Di ba? 18 above. Lahat ng lalaki o babae, mandatory enlistment ng show pa. Para pagdating ng hindi inaasahan, lahat ready. Hindi yung ang alam nyo lang ipaputok ay yung naindun sa ibaba. Di ba? Iyan naman is either bubuhay o papatay. Kaya nga, di ba, after nung araw ng mga puso, mag-antay ka ng 10 months. Alang yan, naisingit pa talaga. He added that a longer period of time will be needed to be able to make an assessment of the behavior of China in these areas. Can you do it? Di ba? Sabi nga ni Shaquille O'Neal, hiramin ko po yung inyong yung sinabi niya. Can you do it? Di ba si Shaquille O'Neal? Can you do it? Oh, Philippine Navy, hinahamon natin sila. Can you do it? Oh, the normalcy of the South China Sea will not depend on the numbers. It's not alarming if the numbers will be high. Oh, gano'n naman pala. I'd like to quote the Armed Forces of the Philippines, Public Affairs Office. What is alarming are the actions, not the number of ships or vessels. Okay, malay mo, yung ship of vessels ay Trojan, o, di ba? Kaya, wag na yung mga ganyang mga quote-quote na ganyan. Just be alarmed. Yan. Hindi po masamang maging paranoid, lalo ng mga inchik na yan. No? Meanwhile, Trinidad said that over the weekend, 2 People's Liberation Army Navy vessels of China were spotted in the horizon during the Philippines-United States 3rd Maritime Cooperative Active. Nagsha-shadow ang dalawang unggoy na inchik. Di po ba? O, ayan ha. Yan lang po ang report ng Philippine Navy. 14. It's not about the numbers. It's all about the action. Oh, okay. Sige, Ben. Di ba? Ayan, kaya ako po ginaganyan yan. Mga pinapaalala ko lang sa inyo. Na at least, ang Navy natin, ang Coast Guard natin, even though na lagi natutulog sa pansita, nalulusutan. Di ba? Yung Coast Guard natin ayus-ayusin nyo ha. Admiral Gaban, ayus-ayusin mo yung command mo dyan. Laging napapalautan. Oh, ano pang next na palautan sa'yo? Ha? Para malaman nyo na may nagaganap sa West Philippine Sea. Di ba? Atin yan. Maski na mabisit kayo dito sa video natin, ay, na naman si Tokis, West Philippine Sea naman. Wala na bang iba? Hindi. Lalagay natin yan. Panoorin nyo man o hindi. I-share nyo man o hindi, nandyan lang yan. May makakakita niyan. Ipapaalala natin na ang West Philippine Sea ay atin. At ang Republika ng Pilipinas ay hindi kailanman magiging probinsya ng mga hindot, hitad, mga balaurang tsekwa. Kung gusto ng mga taong gustong ipamigay ang Pilipinas, kayo na lang ang pumunta sa China. Ha? Doon kayo. Tulad nitong gago na ito. Ang magbebenta, ang sobra ang pagka-aso niya sa China. Ha? Kayo na lang. Kayo na lang. Huwag nyo nang isama ang bansang Pilipinas. Okay? Oh. Next, mga kababayan, punta tayo dito. Sa sinabi ng US Envoy, US, United States, yung kinaaasaran ng mga dutae. No? Malalaman yan. Yung kinaaasaran nila, yung pa ang nagdala ng tulong sa kanilang bayan. Yung minura-mura ni Digonggong, sila pala ang magbibigay pa ng tulong.
O baka may magsasabi na naman, nasaan na naman yung EDCA? Wala namang itinulong sa disaster. Di ba? Yan na naman yan. Kasi di ba isa sa mga layunin ng EDCA, tulungan tayo sa mga natural disaster. O ayan, tumutulong na. Ilang cargo plane ang pinadala dyan. Nakita ko po mga kababayan. Kaya, kung meron pang magsasabi, nasaan ang EDCA? O ayan. Nandiyan, puntahan ninyo. O, doon pa sa mismong Davao City nagbagsak ng mga, yung tulong ng DSWD, dinala nila. O, nagbigay din ng Amerika. O, ano pang gusto ninyo? Di ba? Ang Canada, magbibigay din ng kanilang donation dyan sa Mindanao hit areas ng disaster. O, ano pa? Yung mga minura-mura ni Digong, yung mga inalienate niya, pagdating kay Pangulong Marcos, kusang loob na lumalapit. Pero si Digong, ma-pride eh. Di ba? Ayaw niya ng tulong. O ayan, nangyari sa atin, windang. Di ba? Isa ka rin. Tulad ka rin ni Kurikong. Dilawan naman yan eh. Di ba? Original dilawan si Kupal. O ito po, ano ang masasabi ng US Envoy tungkol sa ating West Philippine Sea? US Envoy Carlson praises Philippines stance on West Philippine Sea. O ayan. Okay? United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, has commended the Marcos administration on its firm position in the West Philippine Sea. Ayun po ang sabi ng Malacanang. Quote, she commends the administration's firm stance on upholding its sovereign rights in the West Philippine Sea. During her courtesy call on President Marcos Jr. in Malacanang on Tuesday, Carlson also expressed her deepest appreciation for the robust alliance between the Philippines and the United States. For his part, Marcos emphasized the importance of open communications as well as in strengthening collaboration in other areas to manage tensions in the sea region. Yan. The RTBM also said Carlson discussed with the President other areas of cooperation and collaboration that will further promote bilateral ties. Good. Oh, sabi na natin ito ang pinakakalabaw natin. So what? Ito na ang matagal nating alyansa. So di ba? Ang China, ano lang ba na itutulong sa atin? Sabi nyo, economy. Oh, so what? Pero aside from economy is what? Ang daming mga gagong mga inchik nila dyan sa Pogo. Mga kriminal. Buti nga si Mayor Bico. Mayor Bico ng Pasig, saludo po ha. O, ina-admire po natin yan. Sana kung malay nyo, future president yan, leader of the land, si Mayor Bico Soto, no, ng Pasig. Again, salute po. Talagang pinasara niya ang Pogo. Tsaka yung mga electronic gaming, talagang pinasara niya. Good po. Sabi niya, walang magandang na idulot ang Pogo sa lungsod ng Pasig. Marami ang nalulong sa bisyo ng sugal. Marami sigurong nawasak na pamilya at buhay. Tama po yan. Congratulations. Saludo kay Mayor Bico. At sa US, wala tayong magagawa dyan. Sabihin nyo, ang dami pong mga migrants dito, tulad ko. Gustong-gusto pumunta sa US because of the freedom that we enjoy, the benefits that we enjoy. Sana naman. No? Sa gobyerno ng US, huwag nyo nang pahirapan yung mga kapwa namin Pilipino na makakuha ng tourist visa. Ang mahal-mahal ng bayad. Tapos pag na-deny, hindi na maibalik, di na maripan. O sinong kumita? Di sila. O di sana kung bigyan nyo lang kami ng provision o yung bang ganito, all Filipino citizen, 90 days. Yan. Pwede kayong pumunta. Binigyan nyo nga ang South Korea ng ganun yung mga South Koreans O bakit kami? Kami ang pinakamatagal nyong alay. Pero hanggang ngayon, nagbabayad kami ng tourist visa. Pag na-deny, ilang beses ma-deny, hindi ang laking gastos. Sabihin nyo lang, we give you 90 days. 6 months, wag na kayong mag-TNT. Pag nag-TNT, ban na for life. Pag nahuling nag-TNT, ban na. Yun ang magiging repercussion. Palagay nyo ba, magpapaban sila for life? Hindi. Maghanap ng trabaho, yun ang problema nating mga Pinoy. Minsan naghahanap na ng trabaho. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Pero, since maganda naman ang samahan natin, bakit nyo kami nire-restrict pagdating sa visa? Kung yung ibang countries, nakaalyado nyo, binigyan nyo sila ng yung tinatawag na yung visa free, pero dapat ganito lang ang stay mo. Ganun. Di ba? Kung ang Pinoy naman sa ibang bansa, law-abiding yan Sa ating bansa lang tayong mga karumal-dumal ang ugali pagdating sa batas. Hindi marunong sumunod sa batas. Di ba? Pagdating dito, teka muna, walk na ba? Teka muna, stop ba? Nasaan ba ang pedestrian? Meron bang walkway? May subway ba? Ganun
Very law-abiding pagdating sa ibang bansa. Pero pagdating sa sariling bansa, hindi. Teka muna, Red. Hindi. Stop, hindi. Diba? Ganun eh. Example na lang. Pag-uwi ka ng Pilipinas, yan kami noon, sa PAL. Straight flight, 16 hours o 15 hours. Pag sinabi na ng piloto, okay, in an hour, nandito na tayo, bababa na tayo. Bago mag-touchdown yan, sasabihin na yan, buckle up your seatbelt, antayin nyo muna pong huminto yung eroplano hanggang dun sa tarmac ha. Talagang nakahinto bago po magsitayo, kunin ang mga bagahe. Ay, Diyos mio. Pagka touchdown ng eroplano, nagtataksi yung eroplano, habang nagtataksi, yung mga kababayan natin marinig mo, click, click, kuha na. Gumagalaw pa yung eroplano ha. Sabi nung FA, remain seated hanggang makahinto, makataksi yung eroplano. Hindi, click, click, gluk, gluk. sabi na lang namin ni Mrs. Ayos sige, bayaan mo na. Para pag tayo na, wala nang sagabal. Nakita nyo, di ba? Sa Pilipinas na yan. Pero nung bumalik na kami dito, PAL pa rin. Sabi nung FA, tayin po nating makataksi ang eroplano, makahinto bago ganon. Ay, wala. Sumunod lahat. Sumunod lahat. Lahat nakaupo. Inantay na talagang tumigil yung eroplano. Bakit ikanyo? Nasa Amerika eh. O nasa ibang bansa. Malay mo, sumbong ka sa immigration, di ka papasukin ng immigration. Di ba? Ganon tayong mga Pinoy. Mga law-abiding pag nasa ibang bansa. Lawbreaker pag nasa sariling bansa. Ba't di natin magawa yan? No? Di sana kung magawa natin lahat yan, siguro maganda na ang daloy ng trapiko sa bansa. Ewan ko. Ano lang po, na-segue lang po natin. So, sana naman sa US, no? Kayo naman, US. Sana yung pambayad na tourist application na visa ng aming mga kababayan, wag nyo nang kunin. Kasi panggastos na rin lang naman nila dito. Gagastusin nila dito. O di siyempre, dagdag sa economy ninyo. Di ba? Hindi ang daya nyo, kayo lang eh. Papahirapan nyo pa sa mga question. May mga nadidinay, umiiyak. Sayang yung 5,000 ko. Sana pinampanood ko na lang kay Cardo. Sana pinang-date ko na lang sa Sogo. Di ba? Masaya pa ako. Ngayon, luhaan ako. Ito pa. Ito maganda balita, mga kababayan. Nakakita na naman ng kakampi ang Pangulo. Nakakuha na naman ng accolades ang Pangulo. GMA News. CCPI backs Marcos admin on sovereignty stance. Di ba? Kung yung US, yung bumibilib siya kay Pangulong Marcos. Hindi ko masabi yung word eh. The Chamber of Commerce of the Philippine Islands, yun pala yung CCPI. Ngayon ko lang narinig yan. On Wednesday, expressed its support to the government stance regarding sovereignty following recent encounters with foreign vessels within the country's territory. In the statement, the country's oldest business economic institution said it backs the Marcos administration on its stand to defend the Philippines' territorial integrity and sovereignty and its focus on economic development. Galing! Ayos! Nakakuha ng kakampi ang Pangulo. Naniniwala sa kanya, di ba? Nakikita nila ang takbo ng gobyernong ito. For what? Paangatin ang ekonomiya, paangatin ang pangkabuhayan ng bawat Pilipino. Kasi ang gusto niya, at least, mid-level status na ang ating bansa, ang ating mga mamayan. At paano iangat nyo naman, di ba? Quote, the policy statements of President Marcos are in accordance with the Chamber's Economic Pillars 5. Ayun po yung sabi ni CCPI President Jose Luis Yulo Jr. Marcos last month reiterated the country's position regarding the South China Sea. As he said, there continues to be unilateral and illegal actions that violate the Philippine sovereign rights, and jurisdiction. Over the weekend, the Philippine Coast Guard said it monitored 8 Chinese vessels that shadow and engaged local vessels at Bajo de Masinloc. Ayan. So, napakaganda nito, no? At least, naniniwala po itong Chamber of Commerce of the Philippine Islands dito po sa mga
government stand sa posisyon ng gobyerno tungkol sa soberenya, sa sovereign rights and jurisdiction natin pagdating po dyan sa ating teritoryo. Di po ba? Ang galing. The oldest business economic institution, Chamber of Commerce of the Philippine Islands. Ang galing, oh. Naniniwala sila, no? Congratulations po kay Ninong PBBM, maski na hindi nila alam. Naninong ko sila. At ninang ko si Ninang Lisa. Pati si Ninong Erwin Tulpo. Isa namang hi dyan. Kay Ninang Katrina Ponce Enrile. Oh, Katrina ba pangalan niya? Nakalimutan ko. Isa namang hi dyan kay Toki. Sino ba nakakilala sa mga yan? Wala pa rin ako natatanggap na message. Sabi nyo, sino ka ba? Si Tokis. Bakit? Sino rin ba kayo? O yan po, hanggang dyan lang muna. No? Marami pa po itong West Philippine Sea. No? Kasi po yung kaibigan natin, yung mga kaibigan natin dito po sa mundo ng social media, nagpapadala po sa akin ng mga articles or mga information about kaganapan sa ating bansa, diyan sa internal issues at sa outside sa external issues. Yung mga taga Palawan, binibigyan po nila ako ng information. Hindi po yung mga sensitive. The sensitive information, mga vital, secret, kanila po yun. Wala po akong pakialam dyan. Hindi ko po ilalabas yan. I don't wanna be involved with that. Ang involvement ko lang po is to give you na information about our West Philippine Sea, ano ang ginagawa illegally ng mga Chinese, yung mga pambubuli nila sa ating mga kababayang mangingisda at sa ating mga Coast Guard. And we have to assert our sovereign rights, our jurisdiction, our territorial rights dyan sa West Philippine Sea because it was given to us by international body through the 2016 arbitral ruling na ginanap dyan sa The Hague. Talo po ang China dyan. But they are so defiant, they don't wanna recognize that ruling kasi alam nila, kanila daw po yan. E di ang kinayo na buong mundo. Tingnan natin ano mangyayari sa inyo. Okay? So, maraming salamat po and maraming salamat dun sa mga tumutulong sa atin and let us continue to pray. Ipagdasal natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama po si Senator Trillanes, yung may isang bayag lang daw po, si Trilili. Delikado ang Marcos administration because of the people like this. Itong mga Duterte, itong kanyang kapatid, delikado ang Marcos administration. Hindi po delikado ang Marcos administration sa mga dilawan. Kilalenlen. Kasi nananahimik sila. No? Nag-o-obserba sila. Pero sabi ni Trillanes, let President Marcos finish his term. Let him be. And then from there, we can go from there. No? Pag nandun na tayo sa 2028, then we can go from there. Tingnan natin. Wala pang 2 taon, tinitibag na ng mga to eh. Diba? Because of their greed. Because of their hunger for power. But people already know your true colors. You just want to be there para pagtakpan yung mga issues sa inyo. Ano yon? Yung mga perang ibinigay sa inyo. Hindi nyo nga mapaliwanag, lalong-lalo na yung Pulong nag-speech, sabi niya pa, tonto! Ano ba yung tonto? Tanga. O ba't yan nagrarant? Ba't hindi ka magrant dun sa Congress? Paliwanag mo sa amin. Di ba? Nasaan ang 51 billion? Puro ka ganyan. Wala ka rin palang bayag. No? Walang bayag, duwag na. Puro akusa pa ang tatay. Di ba? Kayo dapat ang mag-fade away sa politika because you did nothing. You only impoverish the outside of Davao City. Ang Davao City lang ang sinasabi niyong gumanda. How about the neighboring towns? How about the entire country? Tapos gusto nyong magsisid? Isisid nyo na lang kayo. Punta na lang kayo sa China kasi nandun naman yung lola nyo, di ba? Pinasinayang, panidigong, yung building nung nanay niya dun sa China. O dun na lang kayo. Mas bagay kayo dun. Mas wala nga kayong statement sa West Philippine Sea. Tapos gusto nyong maghari-harian sa buong Pilipinas. What? Para lalong maghari-harian ng mga Chekwa sa bansa? No way. People already seen your true colors. You don't love the country. You just love yourself. Diba? Para kayong awit. Love yourself. Pero yun, awit yun. Diba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.